Kung baguhan ka pa lang sa trading at napunta ka sa strategy ko, i-explain ko sa iyo ng mabilisan or ng pinakasimpleng way kung paano nag-work yung strategy ko without any terminologies na magiging komplikado para sa iyo. So, simulan na natin. So, una, kailangan mo muna malaman kung paano gumalaw yung market. So, tuturo ko sa iyo kung ano yung tatlong klase ng galaw ng market. So, una, okay, ano mapapansin mo dyan? So, si market, ang galaw neto is uptrend. Meaning, yung market is pataas. Okay? And ang isa pang galaw ng market is pababa. Walang komplikadong terms dyan, ha? Pangatlo naman, ganyan lang, up down lang siya. Tawag dyan, ranging. So, itong nasa left, uptrend. Itong nasa right, downtrend. Pataas, pababa. So, paano ko ma-identify na uptrend to? Merong high, low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. So, itong high na to is mas mababa dito sa high na to. Itong high na to is mas mababa dito sa high na to. And so on. So, ito naman, merong high, merong low, merong lower high, merong lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, and so on. So, mas mababa yung bawat high niya sa recent high. Okay? Ito naman, pantay lang. So, yung strategy na i-explain ko sa iyo ngayon is gagana lang siya dito sa dalawang market na to. Sa uptrend at sa downtrend. Pag nakakita ka ng ganitong market, lumayo ka muna dyan kasi pangit yan. Hindi gagana yung strategy dyan. So, ngayong alam mo na yung uptrend at downtrend, tuturuan ko naman kayo kung paano mag-trade gamit yon. So, pinaka-simple is na-analyze mo na uptrend and gusto mo malaman kung saan ka magte-trade. Paano mo iti-trade yung uptrend. So, pag may nakita kang high, hihintayin mo lang siyang bumaba ulit at gumawa siya ng higher low. And then, dyan ka magbabay. Expecting na ang next possible move niya, since uptrend siya, ay uptrend. So, ito yung ngayon, yung hahanapin mo. Yung higher low niya. Okay? So, pag tumakbo pa yung trend na to, ano yung next na mangyayari dyan? So, gagawa siya ng higher low. And then, pwede ka ulit mag-buy dyan. And expecting na since uptrend siya, gagawa siya ng higher high. And ito ngayon yung trade mo. Okay? Simple. Okay, simple. So, ano ba yung mga confirmation bago mo i-trade to?
So, sa uptrend, kailangan mong malaman kung ano yung break of structure. So, ito nga yung structure niya, uptrend. Ngayon, first, since uptrend siya, kailangan mo malaman kung ano yung break of structure. Kasi yun yung unang confirmation na uptrend si market. So, meron siyang break of structure. Ang break of structure is this one. Okay? Anong meron dyan? Yung recent high mo ay na-break nitong push na to. So, kung titignan mo sa recent is meron ding break of structure. Okay? So, itong structure na to ay na-break ng next structure. Which is this one. Okay? So, kung may nakita ka na sa market na break of structure, we are now waiting na magkaroon ng this one. This is your pullback or retracement. Meaning, before siya mag-break ulit, before ma-break ulit itong high na to, kailangan muna niyang mag-pullback. And dito ka maghahantay ng buy signal mo para sa next move. So basically, hindi ka makakapag-trade kung raging yung market dahil walang break of structure dyan. Okay? Diba? Sabi natin kanina ito, yung isang market na to, ranging siya, so walang break of structure. So wala kang unang confirmation na makakapag-trade ka. So, ngayon, alam mo na yung break of structure. Tuturuan naman kita kung saan ka mag-aabang ng signal. Okay? So, ulitin natin yung uptrend. Up. Down. Up. Down. Up. So, kailan mo malalaman kung magbabay ka? Kung sakaling hinihintay mo tong pullback na to before ka mag-buy. Okay? So, meron tayong tinatawag na tool. Sa left side, merong Fibonacci retracement. Okay? So, Fibonacci retracement ang tawag dito sa tool na to. So, wag mo munang gawing komplikado yung term na yan. Pero yun lang yung tawag. So, ang gagawin ko dyan is, i-click ko yung lowest point, recent higher low. So, ito, yung, kunyari, iti-trade ko to. I-place ko lang yan dyan, and yung second point is ilalagay ko dun sa high. Ngayon, nakakita ako dito ng golden zone. Itong golden zone na to is ito yung karaniwang babalikan ng price bago siya mag-push up ulit. So, basically, pag nag-pullback yung price, dito ka maghihintay ng buy signal mo. Dito ka maghihintay ng next confirmation mo kung magbabay ka ba or hindi. So, yan yung ina-expect nating pullback range, no? Ganyan kalayo, bago mag-push up. Okay? So, sabihin na natin na hihintayin natin yan, and then, yung price is bumababa na dito. Now, nandito na yung price. Okay? Lalagay natin yung buy. And stop loss dito. So, basically, yan na yung setup mo. Diba? Ito pa lang, Fibonacci retracement pa lang yan. So, what more kung dagdagan pa natin yung mga information kung bakit may Fibonacci retracement, bakit dyan, and sa susunod na yon. Pero yung strategy na tinuturo ko sa iyo, ang tawag dito ay SMC. Meaning niyan ay Smart Money Concept. Okay?
So, ano ba yung smart money dito? Ang smart money dito is itong push na to. Itong aggressive push na to na nakapag-break of structure. Itong push na to na nakapag-break of structure. Okay? Nasaan dyan yung smart money concept? Ano yung smart money concept dyan? Ang smart money dyan ay nandito. Nandito. Yan. Sa range na yan. So, dyan ka maghihintay ng confirmation kung magbabay ka. Okay? Ano bang meron dito? Ano bang meron dyan? Pagpalagay na natin na merong isang dambuhala, no? Analogy lang to, no? Merong isang dambuhala. Tapos, tayo, researcher tayo. Yan, dyan tayo. Ako yung trader na maliit. Ito tawag sa kanya, Big Bank. Big Bank. So, ang gagawin ko ay hanapin ko yung footprint kung saan papunta si Big Bank. Okay? So, naglakad na si Big Bank. Lakad. Okay? Lakad. And tayo, ang trabaho natin, bilang ito yung concept na susundin natin, hahanapin natin yung footprint ni Big Bank. So, kung tumaas siya, hanapin natin yung footprint niya para masundan natin kung saan siya papunta. Okay? So, ito rin yan. Ito yung hakbang niya. Okay? Ito yung hakbang niya and hihintayin natin ito yung footprint niya, which is ito yung unang hakbang. Okay? Footprint. Pangalawang hakbang, footprint. Ito yung footprint. So, ang kailangan nating hintayin dyan ay bumalik yung price dun sa footprint niya. Okay? Sabi natin, di ba, itong footprint na to is ito yung smart money concept. Yan yung smart money concept. Na pag humakbang dyan yung banks, may malakas na move, and hihintayin natin bumalik yung price dun sa footprint niya. Pag bumalik na yung price dun sa footprint niya, yan na yung indication natin na possible, pwede tayong mag-buy dyan. At manalo. Okay? Yon ang pinakasimpleng explanation ng SMC na makikita nyo sa YouTube. Okay? For more video, no, i-follow nyo lang yung YouTube channel na to and mas papalalimin pa natin yung knowledge mo about sa SMC o sa strategy na ginagamit ko. So, yun lang. Peace.